Good morning mga igat, this is Sheena, your visa DIY buddy and your friendly guide for PH immigration. Part 2 for processing visa para hindi kayo ma-deny. Another reason, make sure na kayang mag-sponsor ng sponsor. Baka akala nyo na kesyo may AFAM kayo, kesyo may kapamilya kayo, kesyo may friends kayo, kesyo may kakilala kayo. Dun sa abroad, they can sponsor you just like no, no, and no. That's a big no-no. You have to make sure that they have the capacity to sponsor you. Meaning, may salary sila. If wala naman, if wala silang work or what, may savings sila kasi retired na pala. If hindi din naman, may income pa din sila kasi may negosyo sila. Dapat may matutuluyan ka din. So, they have the place for you to stay. At dapat na magkakilala kayo. You have to provide all documents na kayang mag-sponsor ni friend nyo, or ni jowa nyo, or ni kapamilya. Okay? Hindi kesyo na, okay, ito kasi pupunta ako ng Norway, may Norwegian ako. Okay na yun, makakapunta na ako sa abroad, makakapunta na ako sa kanya. Hindi ganun kadali. The embassy have to check na kaya kanilang gastusan, na may income talaga sila, na may budget sila para sa'yo. Lalo na if ilalagay mo doon sa papeles na sila talaga yung gagastos sa lahat-lahat. Okay? Dapat nyong i-check na pasok siya sa hinahanap or hinihingi nila na budget. Kasi hindi lang ganun na basta-basta na okay, magpapasa ka ng picture nyo, ng passport ni AFAM or passport ng friend mo, or like magkakilala kayo, magka-chatmate na kayo, tapos pwede ka nang umalis. Hindi ganun kadali, okay? If hindi kaya ng sponsor nyo, ng kakilala nyo, ng friend nyo, ng AFAM nyo, na mag-sponsor sa inyo, pwede din siyang magpatulong sa kapamilya niya. At ito, isa din ito sa hindi masyadong alam ng ibang mga applicants. If may mga jowa kayong AFAM, tapos hindi pa sila nagwo-work, student pa lang sila, or kakastart lang nila sa work, so hindi talaga kaya pang makuha yung hinihingi na income. Okay? Then, pwede kayong magpatulong sa kapamilya na parents niya, mga ganon. Of course, you have to provide more papers. Paper ng mag-sponsor sa'yo, paper ng mag-i-invite sa'yo, both na papeles nila. So, they can say na, okay, relatives talaga sila, anak pala talaga niya ito, and magkakilala kayo, and they are willing to sponsor you. Kasi nga, hindi lang kesyo, may jowa ka na na AFAM, makakapunta ka na sa ibang bansa, kung wala din naman siyang ganito. Magastos, sobrang gastos. Okay? Hindi sa walang gagastusin. Hindi sa ticket lang, hindi sa medical insurance lang, hindi sa tutuluyan lang, bahay lang yung kailangan. Kailangan din talaga ng pera. Need din malaman ng taga-embassy na magiging safe kayo pagpunta doon. Remember, madaming nagiging biktima. Need nilang malaman na once you gonna get there, safe kayo, na makakakain talaga kayo, na may matutuluyan kayo, na whatever happens, may mga emergency man o ano, kayang gumastos ng sponsor nyo para sa inyo.